Ayan, so meron na naman tayong gagawin. H5 na error. So isang magandang araw po. Meron na naman tayong H5 na error gagawin. So yun po yung trabaho natin ngayon. Actually alas 4:30 na ng hapon dito sa Al Ras, Saudi Arabia. Ginawa pa nga kami isa. Ito pan motor naman to. So dalawa kasi yung problema ng aircon dito. Isang maingay, ayan, natapos na namin yan. At yung H5 yung gagawin naman namin. Nag-akuan kami. Nag-mig kami ng panahon kasi ang init pagkakatanghal yan. So 4:30 titirahin namin. Palit compressor kami yan. Dito na kami sa taas. Ito yung H5 na sinasabi ko. Ayan siya. H5 problema. Ayan siya. Paandarin ko muna dito. Paandarin ko muna dito. Sige lang. So ayan, bago namin tanggalin para sigurado tayo, papaandarin muna namin para sigurado, ano? Para sigurado tayo, para tayong naglalaro lang nito pagka hindi yan sigurado, ha. Hindi kasi kung mapapansin nyo, H5 kasi andar yung pan, ibibigay yung signal ng pan at ibibigay din yung signal ng compressor. So umuugong yung compressor natin. Pag nilapatan mo ng tester, may binibigay siyang voltage sa compressor. So hindi siya gaanong matagal. Tinitrigger niya na paandarin yung compressor natin and then magi-stop. Ibig sabihin, yung PCB natin, na itong whole PCB na to ay good naman. Kasi nagbibigay nga ng signal sa compressor eh. So hindi lang natutuloy kasi hard starting yung compressor natin. So ang gagawin natin, gas-gas na nga, hinata kasi namin eh. Ang gagawin natin, paandarin muna natin para akuan. Pero for my experience, ang H5 kasi dalawa lang yan. Pagka sumablay sa pagka hindi okay yung compressor, itong drive PCB natin, itong PCB natin ay at saka compressor, dalawa lang yung ng H5 natin eh. Yan, so antayin lang natin ng konti, andar to. Pag gumandar, and then tatanggalin natin. Yan siya. Kasi ang H5, halimbawa naka-trouble kayo na H5, automatic nag-H5, walang umaandar dito, walang umaandar yung pan, hindi umaandar at walang binibigay na signal. Ibig sabihin, ang may problema agad natin yung PCB kasi as in wala siyang ibinibigay na signal eh. Ayan. So sa ganitong modelo ha, mayroon kasi yung lumang modelo ay iba naman yon, nagbibigay ng signal pero pag pinalitan mo ng compressor ay hindi rin umaandar. Ayan. So itong tayo tuturo natin, maganda. Ayan. Katulad niyan, ayan na. Okay na yung kuha natin. Di ba? Dapat ganun, umaandar na. Pumapalo na ng 3.7 na yan. Okay na tayo. Okay na yung ating H5, aandar na. Ganun lang kasimple yan. Ayan, so nagba-vacuum na tayo. Humiram yung vacuum ko eh, may humiram kanina eh. Kaya ito na lang yung ginamit natin. Pwede naman to eh. Start na tayo. Pagod. Start na natin yan. Tapos na tayo riyan. Balik natin to. Saan ba to? Dito to eh. Alam ko eh, dito yata to eh. Yan, balik natin to para maganda. Sasablay pagkagalitan kita. Ayan siya. Taob ang preyon natin. Wala naman to eh, ilang kilo to, 4.8 kilo na preyon, sakto. Kaya binabacuum ko kasi para matipid sa preyon. Kasi pag i-plasing mo pa tapos yung lamig, hindi pa miya. Plasing, okay lang din yung plasing, pero pag para tipid sa preyon. Ayan, antay lang natin. Ayan, nakauna yan pagka ganyan. Nissan Kuno ha. Ayan. Start na tayo. 1.6 ampere niya, 1.6 1.7. Ayan, titrigger na yung compressor niyan.
Ayun. Ayun, Mia. Ayan na. Pag bigay ng signal at bumitaw, may problema yun. Di ba? Okay na yan. Malamig na. Lamig yan kasi binacuum eh. Ito na dito nga oh. Mapapa. Mapapa. Tipid mo. Pressure na 200. Abot siya ng 80. 60. Pakarga pa yan. Okay. Pass. Tinanggal ko yung takip para nadidiliman ako eh. Ayan na tayo. 100 na oh. Grabe yung kamay ko. May nagmamahal. Yeah, so well done na tayo. Tapos na naman tayo sa pagpalit natin ng compressor. Ayan, tapos na tayo. Well done. Tapos na. Alras tayo. Aras. Ayan, so tapos na po tayo sa pagpalit ng compressor natin na 5 tons na concealed. Ayan po. Masjid po yan. Well done.